Nananawagan ang Department of Broadcast Communication ng Unibersidad ng Pilipinas na magbitiw sa tungkulin si Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB, Chairperson Jorela, Lala, Soto Antonio sa gitna ng mga parusa ng ahensya sa It's Showtime. Sa isang pahayag na naipost sa Facebook page nitong Martes, ang departamento ng UP ay nagpahayag ng pagkadismaya kay Soto, na nagsasabing, malinaw na nakompromiso niya ang kanyang posisyon at objectivity bilang isang pampublikong opisyal, nang ang kanyang ahensya ay nagpataw ng 12 araw na pagsususpine sa It's Showtime, isang desisyon na, sabi nito, walang karunungan at kaunawaan. Bagamat ang aming paninindigan ay hindi tungkol sa isang partikular na programa, ang kamakailang pagpapataw ng MTRCB ng 12 araw na suspensyon sa pagpapalabas sa noontime show na It's Showtime ay isang malinaw na pagpapakita ng punto tungkol sa kawalan ng karunungan at pag-unawang ahensya. Iginiit namin na ang parusang ito ay walang iba kundi malubha, ang pahayag ay nabasa. Nanawagan din kami para sa pagbibitiw ni MTRCB Chair Jorela Maria Lala, Soto, na ang mga pahayag sa pambansang TV ay malinaw na nakompromiso ang kanyang posisyon at objectivity bilang isang pampublikong opisyal, sabi pa nito. Ang UP Department of Broadcast Communications ay nasa ilalim ng Interdisciplinary College of Mass Communication ng State University na tumutugon sa pag-aaral ng broadcast industry at broadcast production. Sa gitna ng kontrobersya ay ang di umano'y, indecent acts, na ginawa sa ere ng It's Showtime, hosts na si Vice Ganda at ng kanyang co-host at real-life partner na si Ayon Perez. Nakita rin ng grupo ang kakilakilabot na The MTRCB sa ilalim ng pare-parehong kabiguan ni Soto na tumugon sa panahon, gaya ng ipinapakita ng mga hindi kinakailangang intervention nito sa mga programa sa TV, at, sa pangkalahatan, ang kawalang kabuluhan nito sa kapaligiran ng media ngayon. Kasabay nito, nanawagan din ang kagawaran ng UP na buwagin ang MTRCB, at sinabing ito ay naging regressive, kung saan inilalarawan ng board ang proclivity for censorship and high-handedness. Isang bakas ng isang rehimen ng kontrol at pang-aapi, ito ay nagpapatunay, paulit-ulit, na ito ay isang balwarte ng konserbatismo. Ang lubos na pagwawalang bahala nito sa lakas paggawa ng palabas na siyang magpapahirap sa pagsususpinde ay sumasalungat sa anumang pagtatangka sa pagsulong ng sensitivity. Ito ay outmoded at isang ehersisyo sa walang kabuluhan, sabi nito. Idinadagdag namin ang aming sama-samang mga tinig sa nakaraan at kasalukuyang mga panawagan para sa pagpapawalang bisa nito, o kung mayroon man, pagbabago sa impormasyon at media literacy na ahensya na sumusulong sa kritikal, matalino, mapagpalaya, at makatwirang produksyon at audience ng media, na lubhang kailangan sa ganitong kapaligiran ng orkestra, kamangmangan at disinformation. Sa maraming pagkakataon, sinabi ng Departamento ng UP, ang MTRCB ay itinuturing ang sarili bilang isang tagapamagitan ng moralidad ng media sa halip na isang tagapagtaguyod para sa moto nito sa pagiging isang matalino at responsableng manunood. Hindi nito muling naimbento ang institusyon sa pamamagitan ng paghikayat sa katalinuhan o hinihimok ang pagtaas ng regulasyon sa sarili sa broadcast media. Hiningan ng Inquirer.net ang reaksyon ng MTRCB, ngunit sinabi nito na hindi ito maglalabas ng anumang komento sa ngayon. Noong Lunes, ipinataw ng MTRCB ang pagsususpende ng It's Showtime sa loob ng 12 araw, ng pagpapalabas kasunod ng mga reklamo sa pagbanggit ng mga host ng mga sexual na termino at di umano'y hindi naaangkop na aksyon. Nilinaw ng MTRCB sa kasunod na pahayag na pinigilan ni Soto ang kanyang sarili na bumoto para sa suspension. Nilinaw pa niya sa isang panayam sa 24 na oras, sa GMA na ang kanyang desisyon na huminto sa kanyang sarili sa pagboto ay upang payagan ang mga miyembro ng board na isagawa ang kanilang independenteng paghatol. Si Soto ay anak ni dating Senador Vicente, Tito, Soto III, na nag-host ng IT, isang nakikipagkompetensyang noontime show. Sinabi ng kampo ng It's Showtime nitong Martes na maghahain ito ng motion for reconsideration dahil wala umanong nilabag na batas. Kung mga katseka anong masasabi nyo tungkol dito mag-comment lang sa baba and don't forget to subscribe.